Praise God! Magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat na mga nanonood sa Facebook. Ito po ang Rhythms of Grace. Praise God! Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Kami po ang Rhythms of Grace at bandang nakakasama ninyo tuwing araw ng linggo. At salamat po sa inyong pagtunghay. Sama-sama po tayo na umawit, sumamba sa nag-iisang Diyos na ating pinapupurihan at sinasamba. Mga kapatid, kaya tayo umawit sa ating Diyos na dakila. Amen. For He is alive. Amen. The grave has lost. The grave has lost its sting. He rose in power and glory, my risen King. A hope shines so bright. Love has won the fight. He is alive. Death couldn't hold him down, for he wears the victor's crown. So let's roll away. The tomb cannot contain. Hallelujah. He's alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. The grave Has lost its sting. He rose in power and glory, my risen King. And hope shines so bright. Love has won the fight. He is alive. Death couldn't hold him down, for he wears the victor's crown. Storm is rolled away. The tomb cannot contain. Hallelujah. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Hallelujah. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. Darkness bound and silence, the morning light broke through. Now every heart can sing the listen true. Hallelujah. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Hallelujah. He is alive. Jesus is alive. He's alive in me. Jesus is alive. Oh yeah. He is alive. Jesus is alive. He's alive in me. Jesus is alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Thank you, Lord. You're alive in us, Lord. Halina't purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos.
ating lubos-lubos. Kapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina! Halina't Purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Kapangyarihan siya sa ating nagmamahal. halina't siya Ay pasalamatan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghahari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. pagpapala Niya sa ating lubos-lubos. Kapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo Ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. ang ngalan mo Ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming kakayahan na kayo'y purihin at sambahin. Ito po ay inyong kaloob. Salamat po, kaya ibinabalik namin ang pagsamba sa nag-iisang banal at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos amang makapangyarihan, Panginoong Hesus, aming Hari at Tagapagligtas. Walang ibang hangad kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa iyo ay sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo. dakilang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus.
ibang hangat, kundi ika'y parangalan. Aming Diyos, banal ang iyong ngalan. Kahit na Anong mangyari, kami sa'yo'y sasamba, pagkat Panginoon, dakila ka. walang Magahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit, Walang makahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang ibang hangat, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo'y sasamba, pagkat Panginoon, dakila ka. Walang Magahigit sa'yo. Dakila ang pag-ibig mo. maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit, Walang magahigit sa'yo. dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Pagarian mo kami, Panginoon, sapagkat karapat dapat kang purihin. Oh, papuri ko'y iaalay, sa'yo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay, sa'yo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko.
ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Papuri ko'y iaalay sa'yo lamang, ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay sa'yo lamang, ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangad, wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Tanging ikaw lamang, oh Diyos, tanging ikaw lamang, Jesus. Tanging ikaw lamang, oh. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Tunay nga, Panginoon, walang ibang karapat-dapat na papurihan, walang ibang karapat-dapat na sambahin, luwalatiin kundi kayo lamang. O Diyos, salamat po sa inyong mayamang pagmamahal, sa inyong habag. Salamat sa grasya, Panginoon, na hindi natatapos at hindi nauubos. Salamat sa inyong pagkalinga sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataon na kayo ay sambahin. Binibigyan nyo kami ng kalakasan sapagkat kayo ang pinagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Salamat sa pagkakataon, sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa oras na ito, sa mga nanonood, Panginoon. Salamat po sa internet, Panginoon, sa power. Lord, we know na hindi po ito magaganap kung hindi nyo po ito pinahintulot at kung hindi ito ayon sa inyong plano. Kaya naman lahat ng ito ay aming niling. Sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise God.
Praise God! Magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At ito po ang Rhythms of Grace Fellowship. Kami po yung bandang tumugtog kanina at ako po si Iay Joven. Ang director po namin, si Kuya Noriel Niebres na nandun behind the scenes. Si Ate Wendy Niebres naman, ang aking ate na kumanta, katabi ko rito. Ang aming main vocalist, si Papa Tani or Nathaniel Lizo naman, ang aking biyenan na pinagpala na on keyboards kanina. At si Ate Faith o si Hipri, yung aking may bahay, ang siyang nagplay ng electronic drums. Praise God! Magandang gabi po minsan pa dahil kayo pinagpala ng lubos. Yung mga nanonood, batiin natin. Kanina po, CLC, praise God. Marami pong nagpatotoo kanina sa Christ Life Church. Yan po ay pinamumunahan ni Pastor Noel Abuda, Pastora Michelle Abuda at si Ate Nikki na nasa Canada rin. Praise God sa mga buhay ninyo dahil ginamit kayo ng Panginoon para ma-share ang kagandahang loob ng ating Diyos. Amen. At yung mga nagpa-water baptized last week, praise the Lord dahil nagpatotoo po sila kanina ng himala at pagpapala ng ating Diyos sa mga makapangyarihan at sila ay pinagpala ng lubos. Amen. Dahil alam nyo, nakakatuwa, no? At si Kuya Martin ang nag-message kanina sa CLC. Praise the Lord. Kanina po, galing naman kami sa JPC, GMA. Kasama namin si Pastor Jose Gandesa Jr. at si Ate Vida. Nag-celebrate ng kanilang 3rd year anniversary yung community po nila na JPC, GMA doon po sa Barangay Polido. GMA Cavite. Praise God, matagumpay po. At ang nanguna po sa mensahe si Bishop Willie Lanes. Glory to God. Pinagpala ng Panginoon dahil yung mga naroon, JPC Main at yung iba pang mga inimbitahan. Praise God, napuspos kami ng mensahe ng Panginoon. Ang mensahe ng grasya, overflowing grace, na yung letter G, meron palang ibig sabihin yon, yung grace, ano? Letter G is God's gift, ano? God's personal gift. Amen. At yung letter R is we receive it. Tapos yung letter A naman, it's available for all. And letter C, it is from Christ. Amen. From Christ Jesus. You in union with Christ. Yan, tama si Ate Wendy. Thank you. In union with Christ. Kapag nakipag-unite ka kay Christ, yun. And then, it will, yes, and eternity. So, yun yung blessing ng Panginoon eh. So, it is extended until eternity. Pang walang hanggan. Overflowing grace. Glory to God. Salamat. Nakinig kami kanina. Nasa harap kami ni Bishop Willie kanina at we were blessed na maka-attend kami doon. Glory to God. Salamat po sa mga buhay ninyo. Gayon din si Pastora Nanay Cynthia. Praise God for your lives. Pinagpapala kayo ng Panginoon dahil ginagamit kayo dyan. At yung mga anak ni Bishop Willie, glory to God. Na-bless kami. And yung mga umattend, yung malayo sisters, hindi malayo, malapit sila. Glory to God. Batiin na natin yung mga nanonood, baka nag-aabang sila. Okay, Kuya, sino pa? Bishop Pastor Ernie Kaptalan Jr. Thank you for watching. God bless you. Salamat. Ninong Noel and Ninang Michelle Abuda, thank you for watching. Salamat po sa mga buhay nyo. Ate Ging Morales or Maribeth Junicio Morales, thank you for watching. Brother Edward Gutierrez, praise God, congratulations. Kasama sila sa mga nagpabaptize sa CLC. Amen. Sino ba? Jesus Presence Church, glory to God. Thank you for watching. God bless you. Pastor Jose and Kuya Ronald Robles. Alam niyo ba si Ronald Robles ang gitarista ng Aegis? Hindi, biro lang. Si Kuya Ronald Robles ang gitarista sa CCF Kawit. Glory to God. Amen. Biro lang yun ha, Kuya Ronald. Ella Bella. Speaking of Malayo Sisters, ayan, kasama siya dyan.
Kuya Yanyan is watching. Thank you for watching. Ate Vida, thank you for watching. God bless you. Amen. Baka meron pa tayong hindi nabanggit. Ay! Okay, praise the Lord. Edgar Drueco, praise God. Salamat po sa panonood nyo dyan. Si Papa Tirso Ben, shout out. Glory to God. Kuya Joe Villa, Baclaran Outreach at si Remy Lopez. Kuya Remy Lopez o Ate Remy Lopez, God bless you sa mga taga Baclaran. God is moving dyan sa outreach dyan sa Baclaran. Binabati din natin yung mga regular na nanonood. Tita Evelyn, yung mga kapitbahay namin dito sa Prima Vida and yung mga kamag-anak namin. Praise God for your lives. And kung gusto nyo lang maano kayo, ma-acknowledge or yes, mag-comment lang kayo dyan or share this video para maraming maabot ng salita ng Panginoon yung mga tao dyan sa Facebook. Glory to God! We were blessed by the Lord. Salamat po sa mga nanonood. At let's start with our devotion for tonight, mga kapatid. Good evening, Ritmers. Yan po ang tawag namin sa inyo ngayon, mga Ritmers. Mga kasama sa Rhythms of Grace. Glory to God. Nawa okay kayo dyan. Ang mensahe ngayong gabi ay pagpapala ng Panginoon sa ating lahat at hindi ito ipinagdadamot ng Diyos. Kaya simulan po natin. May tanong ako sa inyo. Sa init ba namang 100 degrees Fahrenheit or 38 degrees Celsius, na-experience nyo na ba na mauhaw ng sobra? Lalo ngayon, sobrang init. Napaka-tindi ng init ng sikat ng araw at yung heat index. Naranasan nyo na ba yun? Minsan lalabas ka ng bahay, parang ayaw mo nang tumuloy dahil napaka-init at parang tinatawag ka na lang ng bahay na dito ka na lang, huwag ka nang aalis. Diba? Para protektahan mo rin yung iyong sarili. Pero alam nyo mga kapatid, kailangan talaga nating uminom ng tubig. No? Kailangan natin ng shed, ng payong, di ba? Sombrero or what. Pero alam nyo ba, mga Pinoy, napakagahuhusay pagdating sa shed, no? Paghanap ng shed. Ultimo yung sa poste ng Meralco, nakakahanap ng di ba? Kapag tatawid, halimbawa, sa kalsada tatawid at kailangan ng shed, walang payong, pupunta siya dun sa malilim na bahagi at maghahanap minsan sa ilalim ng wire, sa ilalim ng mga kable ng kuryente, 'di ba? May anino 'yun O kung minsan naman sa mga truck, 'di ba? Kapag nagmumotor, kunyari, pag ako nagmumotor, kapag may truck tapos traffic, sumisilong ako dun 'di ba? It's very effective way para makasilong ka, pero pinakamasarap na pakiramdam kapag para ma-relax ka at maibsan yung uhaw dahil sa init ng panahon ay uminom ka ng tubig. Yes, yun po. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay pinamagatang uhaw kong kaluluwa, hanap si Lord. So ang meditation po natin is from the book of Psalm or Psalm 42 verses 1 to 2. Glory to God. Simulan mo natin. Psalm 42 verses 1 to 2. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Amen. Alright, thank you for watching, Edmer. Thank you. God bless you dyan. Regards. Glory to God. Amen. Alam ko may Tagalog tayo niyan Tingnan natin yung Tagalog. Ayan. Sabi sa aklat ng mga awit, 42, 1-2. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Yan ang sabi ng Psalter. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo sumamba? Aba, talagang may mga awitin nga dyan na
nalikha dahil dito sa passage na to or sa psalm na to eh. Diba? Alam ko yung ayun, as the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Ang ganda ng kanta na yan. You alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Yes. Ang sarap awitin ng mga awit na yan. Lumang-luma na po. Yung mga awit niya. Pero pag pinakinggan mo at yung lyrics, yung melody niya, ang sarap. I-enjoy ng presensya ng Panginoon. Imagine mo isang malilim na lugar tapos inaawit mo yan sa Panginoon. Praise God. Tapos sabay higop ng milk tea. Di ba? Biro lang. Napakasarap kasi dami ng presensya ng Panginoon. Nasa nature ang Panginoon. Kaya nga ngayon yung mga naliligo sa probinsya, sa summer, sa beach, di ba? Nandyan ang creation ng Panginoon. Praise God. Meron pa mga awitin yan eh. Yung nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. Di ba? Yung mga awitin na yan. Yung para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Mga awitin na yan, dyan inspired sa passage na yan. At bakit? Kasi totoo. Malalaman natin kung ano yung hiwaga ng mensahe doon sa passage na ito. Meron po tayong mga punto na pag-aaralan. So, unang punto na ating pag-aaralan ngayon, base po doon sa Psalm 42, ay aminin natin na wala namang ibang satisfaction ng ating kaluluwa kundi ang Diyos lamang. Maraming bagay dito sa lupa na aakalain mo na yun yung kasagutan sa yung matagal nang hinahanap. For example, kapag ikaw ay nagkaroon ng love life, for example lang yun, pag nagka-love life ka, kala mo magkakaroon ka na ng kapayapaan. Pero ang totoo, lalong hindi ka makatulog, kakamonitor. For example lang. Or dili kaya, pag ako nagkaroon ng tindahan, nagkaroon ako ng negosyo, eto na ang sagot sa problema ko. Nako, yan po talaga ang simula ng problema. Kasi hindi po natin natukoy kung ano ang dapat nating kailanganin o hangarin sa ating buhay. Kapag nagkaroon po ng ganong mentalidad ng isang tao, siya po ay maliligaw ng landas. Sa makatuwid, hindi po mapupunan yung pangangailangan natin ng ating kaluluwa ng kahit anong material na bagay dito sa lupa. Kahit gaano pa man kayaman, kahit gaano pa man katanyag ang isang tao, kung ikaw ay nagkaroon ng desire sa mga bagay na temporal, ikaw ay magfe-fail. Kasi yung pinagkakatiwala na yung magfe-fail. Halimbawa, pera. Kung ikaw ay maniwala na ang pera ang sagot sa problema mo, iyan na po ang simula ng problema mo. Maniwala ka. Kasi hindi po yan ang tunay na kasagutan. If we could remember, ang kailangan po natin na hangarin sa buhay natin ay yung maging anak tayo ng Diyos, yung magkaroon tayo ng relationship sa Diyos na para tayong isang anak. At it is only found through Jesus. Amen. Thank you po, Bishop Willie, Lolo Bishop Willie Lainez. Salamat po sa inyo. Regards po kay Pastora Lola Ann. Amen. Bless na bless po kami sa mensahe kanina. Amen. So, kaya ang gagawin natin, aminin natin na ang kauhawan ng kaluluwa ay makukwench lamang or ano ba tawag doon? Mapapawi ang kauhawan ng kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po sa Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water.
Meron pang isang awitin na narinig ko eh. Naalala ko, Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holiness. Tapos yung chorus nun, and I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Diba? Kauhawan natin siya eh. Meron pang isang awitin. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin man ay nasasaktan, hinding-hindi pa rin makahadlang sa pagdulog kong may kagalakan. Ito maganda, doon sa awitin. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwi na pupurihin. Ang ganda. Kita habang nabubuhay, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Sarap. Sarap awitin ng mga awit na yan. Kasi nandun yung kagalakan eh. Na alam mo na ang Diyos ang papawi ng kauhawan mo. Kaya itong Psalm 63, Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you and my flesh longs for you. Amen. You in a dry and weary land where there is no water. Para akong tuyong lupa. Tigang na lupa. Na kapag diniligan ay, naalala ko nga yung tanim naming oregano dyan sa labas. Tuyong-tuyo. Pero kapag nung nakita ko na meron akong isang tabong tubig at diniligan ko, aba, kinabukasan, nagulat ako. Yung kanyang kuluntoy na mga dahon ay biglang namukadkad uli. Bumukad, gumanda ang kulay, naging green na uli. Papunta na sa brown pero naging green. Sapagkat ang kasagutan sa sitwasyon doon ng oregano ay tubig. Amen. Kaya tandaan natin, tanging Diyos lang ang kayang punuin ang uhaw ng puso. Kaya kapatid, kung nauuhaw ang puso mo, ang Diyos lang makakapawi niyan. Amen. Wala nang iba. Draw unto Him. Diba? May awitin, draw me close to you, never let me go. Kasi yun nga yung katuparan eh, ng katugunan ng lahat ng ating mga pangangailangan. It is only found in Jesus. Amen. Punta tayo sa pangalawang punto, mga kapatid. O, ito pala. Parang yung ating Psalm 42 na pinag-aaralan, verses 1 to 2, parang usa sa ilang, desperado para sa tubig. Diba? Nasa wild, for example. Sa mga pagkakataon na pinakamatinding pagkauhaw o pagkagutom, tandaan natin mga kapatid, tayo ay hinihikayat na hanapin si Lord bilang ating kasapatan. Wala nang iba. Siya lamang ang kasapatan natin. Kaya hangarin mo na siyang maging kasapatan ng puso mo. Kung ikaw ay may mga awit na inaalay sa Panginoon para mapalapit ka sa Kanya, yes, go on. Awitin mo sa Panginoon. Kung wala man, nandyan ang mga banal na kasulatan. Kung wala man, mayroon kang pwedeng tawagan na kaibigan. O nandito kami, mag-chat ka sa amin. Amen. At kami ang tutulong sa iyo na maipaalala na mahal ka ng Panginoon. Amen. Pangalawa, na punto natin. I-pursue ang presensya ni Lord. Pag sinabing pursue,
'di ba? Ano yun mo, gagawa ka ng paraan. 'Di ba? Ipa-prioritize mo, bibigyan mo ng oras. 'Di ba? Yung presence ni Lord, ano ba ang presensya ng Panginoon? Where the presence of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Hangarin natin na yung Espiritu ng Panginoon ay sumaatin. Paano yun? Gumawa tayo ng mga bagay na mapapalapit tayo sa Panginoon. Ano ba, pahirapan natin yung sarili natin? Hindi na po. Hindi na po. Ultimo nga yung nakakatuwa nga kasi kanina nandun ako sa kids church sa CLC. Yung isa dun sa mga bata, sabi sa akin, meron daw peking Jesus. Sabi ko, meron ba? Oo, napanood ko sa TV. Peking Jesus. Sabi ko, meron ba lang ganon? Opo, yung pinako sa cross. Pero hindi siya si Jesus. Sabi ko, paano mo alam? Kasi hindi talaga siya si Jesus eh. Nakakatawa yung bata. Hindi niya mapaliwanag pero alam niyang hindi yun si Jesus. Dahil hindi mo naman magagawa yun, hindi mo naman gagawin yun para mapalapit sa Diyos. Hindi na tayo gagawa ng mga bagay. Para sabihin natin, gusto ko mapalapit sa Diyos kaya magpapakahirap ako. Huwag na po natin gawin yan. Sa halip, ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay buhay. At kapag nagpapasalamat, siyempre expression yan sa kapwa. Express natin na, ipakita natin na ang Diyos ay nagmagandang loob sa atin at ipasa natin yan sa ating kapwa. Makipagkapwa tao tayo. Amen. Dahil yun ang pinakamaganda. Psalm 84 verse 2. My soul longs for you, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Amen. Araw-araw, hangarin natin yon. Praise God na pagising sa umaga, thank you Lord. Thank you Jesus. Halimbawa, nagtalo kayo ng asawa mo, example lang, o ng kapitbahay mo, o ng anak mo, ng katrabaho mo. Thank you Lord. Salamat. Bakit magpapasalamat kay Lord? Magpapasalamat ka dahil nag-away? Hindi. Magpapasalamat ka dahil nagtalo kayo? Hindi. Magpapasalamat ako dahil ang Diyos ay mabuti. Bakit? Mabuti ang Diyos eh. Hindi niya ako. Buti na lang wala siyang baril at hindi ako binaril. Biro lang. Kasi nauuso yung mga, alam nyo na, di ba, sa kalsada. Subalit ganun pa rin. Tayo iniibig ng Diyos. Kaya hangarin natin na maglong sa presensya ng Panginoon. Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me, sabi ng Panginoon, when you search for me with all your heart. Ang Diyos kasi tumitingin sa puso. Itong ginagawa namin, for example, hindi namin to ginagawa na, alam niyo yun, para makilala. Hindi po. Ginagawa namin to dahil ang Diyos ay naging mabuti sa amin. Kaya kami nagiging mabuti rin po sa inyo. Na kung ano yung aming na-experience, nakagalakan, what a joy to know na mahal ka ng Panginoon, pinapasa lang po namin sa inyo. And sa ganitong paraan, nakikita natin ang reflection ng Panginoon sa buhay natin. Kasi sabi nga, 'di ba, be a salt and light to the world. Maging ilaw at asin ka sa sanlibutan, ng sanlibutan. Para mga tao ay maabot ng kanyang salita. At maniwala ka, marami pang hindi nakakaabot ng salita ng Diyos. Kaya nga, hinahanap ng buong puso at makikita natin siya. He is not far. Hindi po malayo ang Panginoon. Siya ay nasa atin. Nasa iyo siya. Yes. Kung ako sa iyo, open your heart to Jesus. Nandyan lang siya, kumakatok lang siya sa iyo eh. Sa pintuan ng iyong puso. If you would let Him in, wow. May panibago kang experience na hindi mo na-experience before. Glory to God. Kaya nga kanina sa CLC nakakatuwa yung mga testimony, yung mga nagpa-water baptize at kahit yung dalawang bata, si Waki at si Lucas, nag-testify sila kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanila sa school. At kung paano ibinuhos ng Diyos ang grasya. I-enjoy mo na lang, i-unlock mo na lang eh. Paano? Sumampalataya ka lang sa Kanya. And in that way, you will pursue in the Lord.
Magkakaroon ka lang ng faith sa Kanya. Pananalig lang pala ang susi. Kung paano mo siya mapopursue, hindi mo na kailangang pahirapan ng sarili mo. Kaya yung mga nagbabakasyon, mabuhay kayo. Mag-enjoy kayo dyan. Kung gusto ninyo na mag-swimming sa beach, oo, pwede yan. Sa waterfalls, mag-cliff diving pa kayo. 'Di ba sa El Nido, Palawan, recently may ginanap doon na cliff diving. Oo, international cliff diving. 27 meters. Mga iba't ibang bansa, may mga European nag-cliff dive sa El Nido. Grabe ano? Kasi yun yung creation ni Lord eh. Kaya pag pupunta ka sa, halimbawa sa Bicol, maraming puno ng nyog. Lord, sarap ng nyog, sarap ng buko. 'Di ba? Sa ibang lugar naman, sagana sila sa durian, sa Davao. 'Di ba? Saan pa ba? Yung pomelo. Ano ba pomelo? Suha. Ayun, sarap kumain nun. Yung mga sugpo sa dagat. Nako, magdala ka lang ng pambipi. Okay. Glory to God. Kasi baka tumaas. Amen. So alam natin, pumunta tayo dun sa katotohanan. Ito po. Ano po ba ang pawang katotohanan? What is the truth? And nothing but the truth, mga kapatid. Si Lord, hindi po siya nagtatago. Yun po ang kailangan nating matanggap. Hindi nagtatago si Lord sa atin. May mga times na nag-iisip ka, parang hindi ko maramdaman si Lord. Parang hindi ko siya makita. Siyempre, kasi ang Panginoon hindi naman mangungusap sa nakikita o sa nararamdaman. Ang Diyos po mga kapatid ay kumukonek sa spirito natin. Tayo ay merong spirit dito sa loob. At yung spirit na yun yung kokonekta sa Diyos. And then, yung spirit natin, pag kumonekta sa Diyos, yung spirit natin ang magsasabi sa katawan or sa soul, sa ating kaluluwa, that go, pursue mo na maglong ka sa presence ng Panginoon. Ay, hindi po madali yun mga kapatid, sapagkat napakaraming challenges na nakikita mo through your senses, na-experience mo siya through your senses. Magutom ka lang, example eh. Di ba mag-iisip ka na eh. Masigawan ka lang eh, magre-react ka na. So if you would train na doon ka lagi sa spirit, susunod, yung magre-respond yung iyong soul area doon sa spirit na nasa loob mo. Because the fruit of the spirit, nandyan na yan sa'yo eh. Nilagay na yan ng Panginoon when you believe in Jesus. Kaya yun yung padadaluyin mo. And how Jesus lived, hindi tatatak sa'yo yung buhay na nagpapako siya sa krus eh. Sasabihin mo, gusto ko maging kagaya ni Jesus kaya magpapakahirap ako. Hindi yun yung tatatak sa'yo. Sa halip, ang tatatak dapat sa'yo ay yung ikapamuhay mo ito. Araw-araw ka ba magpapapako sa krus? No. Hindi ba? Kasi tinapos na ni Jesus yun eh. So what you would do is to live na kagaya ng Jesus, na naging anak siya ng Diyos, na you would long na magkaroon ng relationship sa Kanya, na magiging kagaya ka ni Maria, na si Maria ay nung dumalaw si Jesus sa bahay ni Maria at Marta, si Maria nakinig, naglong siya na maka-fellowship si Jesus, hindi kagaya ni Marta na busy. Na even Zacchaeus, nung tinanggap ni Zacchaeus si Jesus, open talaga ang buhay niya. And then nagkaroon ng transformation sa buhay ni Zacchaeus. Ganun kasi. Kapag yung spirit mo ang sinunod ng kaluluwa, magkakaroon ng transformation. At yun ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Na matransform tayo day by day, every day of our lives. Because blessed tayo by the grace of God. Ayan o, hindi nagtatago si Lord sa mga gutom at tuhaw sa Kanya. Hindi. Hindi po. Maniwala ka. Pumunta ka sa iyong silid o doon sa private room, talk to Him. Anong talk ang gusto ng Panginoon? Mahabang usap? Hindi.
Hindi po kailangan ng Diyos ang mahabang panalangin. Ang kailangan ng Diyos yung genuine na laman ng puso mo. That you would talk to Him. Lord, tulungan niyo ako, Lord. Hindi ko kaya. And that's all we can do. Very simple. Tuloy natin sa next slide. Alam niyo yung mga pusong nabubusog? Ganito yan, no? Yung pusong nabubusog, yun yung mga nakakahanap sa Diyos. Yung busog na puso, ang siyang nakahanap sa presensya ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 6. Ito po ang patunay na isang pusong busog. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, sapagkat bubusugin sila ng Diyos. At sino magbubusog? Tao ba? Hindi. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. Philippians chapter 3 verses 8 to 10. Yet indeed, sabi ni Paul nito sa mga taga-Philippians, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Mga basura daw yung kanyang mga na-accumulate before, that I may gain Christ. Amen. Para lamang na makamit niya si Kristo Jesus na kanyang kasapatan. Okay lang na ituring niyang basura yung mga past achievements niya. And be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Kaya sabi doon, na makilala ko siya ng lubos at yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at yung siya ay maka-fellowship, yung kanyang mga paghihirap, yung kanyang kamatayan ay yung tagumpay ko. Glory to God. Yun yung ni Paul, hinahangad ni Paul. At hindi siya nabigo, mga kapatid. Hindi siya itinuring na iba ng Diyos. Bagamat siya ay naging masama nung una, tinanggap ng Panginoon. Quenching our thirst ay nasa presensya ng Panginoon. Siya lamang ang makakapawi ng uhaw natin. Wala nang iba, hindi material na bagay, hindi tao, hindi sitwasyon sa buhay na kayamanan, marangya. Hindi rin ito, alam nyo, masasabing pwedeng kasikatan, katanyagan, hindi. Mga kapatid, hindi po. Dahil tanging si Kristo lamang ang kasapatan natin. Yun po ang totoo. Kaya alam nyo, naalala ko lang bigla, nakikiramay po kami sa Quiñones family sa pag-uwi ni Tatay Renato Quiñones sa ating Panginoon na siyang ama ni Pastor Alvaro Quiñones. Kami po ay nakikidalamhati sa inyo. Bagamat hindi man kami makaparian, kami po ay, alam nyo, napakasakit mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan po namin yan. At ang Panginoon naman ang siyang ating katatagan. Siya naman ang ating kalakasan. He is our restorer. And I believe that yung mga pusong sugatan, He will restore yung mga nagdurugong puso. And He will definitely show and express yung kanyang pagmamahal sa mga nagdadalamhati. Prayers for the family. Naalala ko lang kasi sabi ni Tatay Renato bago siya, nung siya'y naghihingalo na, maniwala kayo sa hindi. Ang nasabi ni Tatay Renato, base sa testimony ni Pastor Al, ay sabi niya, to live is to Christ and to die is to gain. To live is to Christ and to die is to gain. Ibig sabihin,
excited na siya. Excited na siyang makaharap ang Panginoong Hesus. No, nung naghihingalo na siya. Isang taong talaga namang maringgan mo ng ganon. Hindi pag-aalala, hindi takot, sa halip excited. Pasasalamat sa Diyos. No? Na tunay na habang may buhay may pag-asa. Kaya nga merong isang awitin na paborito ko rin, sabi doon, and when my life on earth is over and I stand in you complete, in reverence I will worship at your feet. Yun yung isang awitin na nagrerema sa isip at kaluluwa ko, na I give you praise. Glory to God. Praise God, nanonood po. Terence Diaz, thank you for watching. Mabuhay. Okay. Glory to God. Sige. Talon po tayo sa John chapter 4 verses 10 at verse 14. Jesus answered and said to her, ito ang tunay na kasagutan, mga kapatid. Ano ba ang role na piniplay ni Jesus dito sa kauhawan natin? Ito yon. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Amen. 14. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Sabi ni Jesus doon sa babaeng balo, kung kilala mo lang yung kinakausap ngayon, sasabihin mo sa kanya na pahingi ng tubig. Amen. Kasi sabi niya sa verse 14, sa sino mang umiinom ng tubig na ito, that I shall give him will never thirst, hindi na muling mauuhaw ang taong iinom ng tubig na ito. And the water that I shall give him will become in him. Sa loob na. It is a well of water springing up into everlasting life. Mula sa loob, papalabas. From the inside out. Kaya yung ginagawa nating pananampalataya, pagpapractice sa Panginoon, ng pananampalataya natin sa Kanya, hindi po dapat nababase sa gawa natin eh. Itong ginagawa namin, dapat hindi dito nababase. Dapat bumubukal sa puso ang kagalakan. At nakakatuwa kanina sa kids church, alam nyo, yung isang bata doon, sabi ko, tinanong ko siya, ano ang gagawin mo dahil nalaman mo na si Jesus ay namatay para sa iyo, para bayaran yung kasalanan mo? Magpapasalamat po ako. Bata yun ha. 11 years old, kinakausap ko. Sabi niya, magpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus. So ibig sabihin, yung pasasalamat bukal sa puso, papalabas. Outward. So ano mangyayari? Spring of well. Kagalakan mula sa loob. Kaya nga hindi ka na mauuhaw eh. Saan? Sa mga bagay na akalain mo na makakasatisfy ng iyong soul. Praise God. Dahil ang Panginoon ang kasagutan. He will quench your thirst. Ito yung paliwanag po sa John 10. John 4, 10 to 11. 10 and 14. Sabi dito, ang living water ay pag-aari ni Jesus. Siya ang nagbibigay ng tunay na buhay na hindi na mauubos at hindi na mauuhaw. Siya po ang makagagawa niya sa atin. Kaya, sige po, tuloy natin. Praise God. Ang challenge po sa inyo mga kapatid, ano ang hamon sa atin? Ito po, basahin natin. Psalm 27 verse 4. One thing I have desired of the Lord, sabi ng Psalter, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord. Amen. And to inquire in His temple. Doon na lamang ako sa templo ninyo, Panginoon. Kauuhawan ko kayo. I will dwell in your house. I will desire more of you, Lord, all the days of my life. And I will look at your beauty always. Every day, mga kapatid, dapat yun ang ating tinitingnan. Maraming pagsubok, maraming kapigatian, maraming kalungkutan. But don't focus on yourself, kapatid.
Huwag kang titingin dyan sa sitwasyon kung nasaan ka. Huwag mong titingnan kung ano yung problema mo o suliranin mo. Don't think of that. Never. Because you are beloved. Mahal ka ng Panginoon. And if you just turn your eyes into Him, hindi ka magiging katulad ni Judas. Ang problema kay Judas, kailan ba ako nag-talk tungkol kay Judas? Nung nalaman niya na si Jesus ay pinaparusahan dahil sa kanyang kalokohan, nagpatiwakal. Hindi siya bumalik kay Jesus Hindi siya bumalik kay Jesus. What you need to do when you feel down and alone, balik ka kay Jesus. He will quench your thirst. He will satisfy your needs. He will meet your expectations and over your expectations. Beyond your expectations. Meron nga isang paborito akong awitin, yung ano ba yun? Kinanta namin yun sa CCF dati. More than wonderful. Para ba yun, te? He's more wonderful than my eye can believe. He's more wonderful than my eye can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for. Everything that He promised and so much more. Yan, tama pitch ko. And amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Amen. It's not about us. Tandaan natin yan pag hirap na hirap ka na sa buhay. Hindi tayo ang focus. Look unto Him. Talagang pinaghirapan niya. Nagpakasakit si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya namatay doon ng para ikaw naman ang maghihirap ngayon. Hindi yan yung sinasabi ni Bishop Willie kanina na yung grasya ng Panginoon nandun sa pinto. At pag nakapasok ka na sa pinto, ikaw nang magdurusa. Ikaw nang gagawa. Never. Dahil once na matanggap mo ang grasya ng Panginoon, kapatid, sigurado ako, ang grasya ng Panginoon hindi natatapos at hindi na uubos. Ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Hindi mo kailangang maghirap. Sasabihin sa iyo ng Diyos, ako na. Tinapos ko na yan. Look at the cross. Tingnan mo kung ano yung tinapos ko doon. Tingnan mo kung ano yung ginawa ko para sa iyo. Ang daming pumapasok ng mga awitin na sa akin na dumarating yun. Ano ba yun? Huwag mo sanang isipin. Di ba? Ang ganda rin ang mensahe nun eh. Di ba? Di kita naririnig. Di ba? Awit sa iyo ng Panginoon. Ano ba yan? Kahit na kamatayan. Buhay, yung pala, sorry. Kahit na ang aking buhay ay aking iaalay. Katulad ng ginawa ko sa krus para sa iyo. Yes. Huwag nating isipin na malayo. Na malayo ang Diyos sa atin. Ang hamon mga kapatid, choose to be
in the shelter of the Most High. Choose to dwell in the glory of the Lord. At i-enjoy mo yan. I-enjoy mo yan, kapatid. Praise God. Kaya ngayong gabi, ang hamon, samahan mo ako, kapatid, sa isang panalangin na ito. Alam ko ang Diyos ay may nakahandang regalo para sa iyo. May kagalakan sa Panginoon. May katuparan sa Panginoon. At ngayong gabi, inanyayaan kita, kapatid. Wala tayong ibang dapat hangarin, kundi ang Panginoon. Tanging ikaw, Jesus. Misa pa nating awitin ito. Napakagandang awitin. Tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Glory to your name, Jesus. Amen, Lord. We give you glory, Jesus. Yes. Inanyayaan kita, sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo siya sa abot ng iyong makakaya. Oo, sinasamba ka namin, O Diyos. Wala kaming ibang inahangad, Panginoon. Papuri ko'y iaalay sa'yo lamang, ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay sa'yo lamang, ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Misa pa. Puri ko'y iaalay sa'yo lamang, ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Minsan pa, papuri ko. Papuri ko'y iaalay sa'yo lamang, Ibibigay pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangad na papurihan, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus. Tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Panginoon,
Panginoon, salamat po sa inyong mensahe ngayong gabi. Pinagpala nyo kami ng lubos. Salamat po dahil kayo hindi nagbabago. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at magpakilanman. Salamat po sa pag-ibig na aming tinanggap. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa kaligtasan. Salamat, O Diyos. Kayo ang aming katiyakan. Kaya lahat ng ito ay aming nihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. God bless us all po. And see you next Sunday. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen.